Well, kumusta sa mga kaigsoon matagalan, welcome na sad sa ato nga pagtuon ni takna. Gani ako ginapasalamatan na papag-iuban sa ato nga mga kaigilaan, mga kaigsunan nga from time to time nagapadayon sa pakikiusa, nagapatronize nini nga programa mga kaigsunan for how many weeks nga wala na ta nakapaadto sa ato nga Adventist World Radio. Apan ato ginapanakamutan mga kaigsunan nga at mapahalo na kini nga atong programa Our Daily Bread. Ato kini mapaibalo nga naa sa makatawhan ang ato espirituhanon nga kahimtang nga naastubangan sa ato labaw nga makaako. Ako sa ginapasalamatan at pag-iuban ni Ma'am Lina Leoneda, maingon man sa ato nga mga kaigilaan sa ako din sa distrito sa Makilala sa pagdumala sa ato pinalaga nga Presidente Sir Dennis Quirante o sa mga opisyales, mga membro nga nagahiniusan, nagagunit tayo og mga kamot alang sa kausa sa mayo nga balita. Not long from now, magasugod na ta sa ato nga programa dinhi sa Barangay New Rizal, Makilala, Cotabato. Ako sa mga ginapasalamatan ang Libertad Church nga nagapadayon sa pagsuporta nini nga buluhaton. Maingon man ang pagkikibayayong sa ato nga mga kaigsunan sa ako dinhi sa Makilala District 1. Ako sa ginapasalamatan ang papag-iuban sa ato nga mga kaigsunan sa ako dinhi sa Kinapungan Central Church nga nagagiho sa usab, nagasuporta, labi na gayud nga naka-purchase ta og sounds nga ato ba gamiton alang sa kamiyan sa ato nga manlulubas. Daghang salamat mga kaigsoon sa inyong pagsuporta niini nga buluhaton nga makadayeg magahatod o pagpahinungod nga naa sa ato labaw nga makaako. Ako sa ginapasalamatan ang mga kaigsunan din sa distrito sa Tupi, South Cotabato, maingon man din sa Arakan, sa Antipas, bisag asa nga mabutan sa ato nga programa mga kaigsunan. Daghang salamat Bagumbayan District. Thank you so much for joining with us daw nga dili ta from time to time makauban sa atong Facebook Live. Apan pinaagi nini nga record mga kaigsunan, mahiusa kita nga naastubangan sa ato ang Ginoo. Dili ta madugay mga kaigilaan o mga kaigsunan ang ato topic karon nga tagaan og pagtagad gituguluhan. He led them forth by the right way. Ato tanawon mga kaigsunan ang pamaagi sa Ginoo sa pagdumala o pagiya sa iyang mga katawan. Because how many times nga tingali kita magduda o magduha-duha. Last night, ako gyampuan mga kaigsunan, ingon niya nga pastor, I have doubts, I hesitated regarding niining promises sa ato nga Ginoo. But then, gumikan sa mga pag-ampo sa ato nga mga kaigsunan, sa iyang panimalay, na bag-o. Mao gid ang sekreto mga kaigsunan. If in case nga dunay mga question sa ato kinabuhi nga makaingon kita, it seems nga Ginoo wala nagauban nato, just reset sa ato nga mga hunahuna mga kaigsunan, mahiusa kay kita. Tingali kita nabutahan sa nagadaiya nga mga pagsulay, nabutahan tingali kita sa mga nakadaiya nga mga gapnod sa kapalaran nga makababag sa atong pagrelasyon na sa Ginoo. But then ato i-reset mga kaigsunan, let us ask the guidance, the leading sa balaan niya Espiritu sa ato nga Ginoo. Mahimo kita nga magkinabuhi, sumala gayud sa pagiya sa Ginoo alang nato. He led them forth by the right way. Kini nga sitwasyon mga kaigsunan ato makita labi na gayud sa panahon ni David nga iyang gibati ang susama nga kalisod sa kinabuhi. Ang Psalms 107 mga kaigsunan ato makita dinhi ang biyahe sa mga Israelhanon, gisaysay ni David sa panahon nga sila nilatagaw nga nasa kamingawan, sa panahon nga sila niagi usab og mga babagyuhon nga hitabo sa ilang kinabuhi, sa panahon sa ilang mga pangduha-duha. This is the right time nga ila na reset ang ilang kaugalingon nga nasa tubangan sa Ginoo. Ug bisa si David mga kaigsunan nakaingon dinhi sa chapter 107 verse 7 ingon niya, and he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Mura gid ang pinakatumong nato sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Kauban sa imong panimalay, kauban sa imong mga kabataan, kauban sa imong hinigugma sa kinabuhi, ang ato tumong niining kalibutan nga mamauli kita ni anang syudad nga giandam sa Ginoo alang nato nga kita mapahimutang gayud kauban sa atong hinigugma sa kinabuhi. Ang pulo nga led mga kaigsunan gikan sa Hebrew word nga nakha, meaning to guide gently. Just imagine,
Yang atong guide mga kaigsunan, iya kitang gipahilo na in a gentle manner mga kaigsunan, to lead with care like a shepherd. Yan ang iyang pag-amuman nato igsoon. Iya kita giyahan susama sa usa ka magbalantay gayud. Thy staff and thy rod, they comfort me. Kung pagkanya sa good shepherd, kita iya gigiyahan gayud igsoon ni gala ni anang dalan padulong sa nindot kaayo nga pulianan, halalban. Number 2 nga concept mga kaigsunan niya, he led the right way. Nagakaigo gayud nga dalan. From the Hebrew word direct or and yashar, meaning straight, morally correct, and safe path. Di na sa nindot, safety nga dalan nga ato agian. Di ba? Usay mabalaka ta o mabiyahe ta mo galing nga we keep on praying, Lord, guide us along the way. Gumikan kay di na mo masabtan o dili na mo masukot pagkaayo ang safety sa dalan. Mauna nga ang ato Ginoo ato gitawag from that to time igsoon ni makaingon ta. May your guidance, O Lord, be with us along the way. Number 3 nga patukuran na dinhi ingon niya, city of habitation. Ihatag nato sa Ginoo mga kaigsunan ang paggiya alang nato regarding nini nga mga butang. Nga iya gipahaluna ingon niya, in my father's house are many mansions. Iya giandam kato alang nato. Di ba din sa kalibutan ka problema ta, wa tay balay, wa tay yuta, apa dito sa langit ng pulian na may sunan, many mansions ang iyang giandam alang sa matong sa nato. So point number 1 nga ato tagalo pagtagad mga kaigsunan hintak na mao nga God leads even when we are lost. Sa diyang mawala ta mga kaigsunan. Sa diyang ato gibati ang mga kabalaka mo nang hinungdan kita mapahalayo gikan sa ato Ginoo. Ato gibati ang mga problema gayud nga kusog nga dili nato mapunggan mo nang hinungdan kita mo distansya gikan sa ato nga Ginoo. Nga makaingon ta that the Lord abandon us. The Lord forsake us. Mao na kita masalaag mga kaigsunan, but always remember the point number 1 that God leads even when we are lost. Iya kitang giyahan pabalik sa nagakaigo nga ruta mga kaigsunan. There might be detours in your life. There might be lot of barriers. Gapnod sa kapalaran nga mo mubabag nato nga kita lahi ang atong dalan mga kaigsunan, but let God hold the wheel mga kaigsunan sa atong kinabuhi because He leads us. He leads us even when we are lost. Sa panahon sa mga Israelhanon, Israel did not find a way. Sa panahon nga sila nawala, sa panahon nga sila magbuhat o dili maayo nga mga buluhaton nga naa sa tubangan sa Ginoo, dili maayo nga mga buluhaton nga naa sa mata sa pananaw sa ato nga Ginoo, but then they give their enough time nga naa sa ato Ginoo. They ask for God's providence. Actually, they were not the one who found the right way. It is God's leading. God led them far. Gigigahan gyud sila sa ato nga Ginoo. Maygon man nato mga kaigsunan, ato tugutan that our invisible God will take the lead sa ato kinabuhi. Ug doon na tayo mga pangutana, ato lang gyud ni pahamutangan na sa ato nga Ginoo. Doon tayo mga concerns. Ato gayud ni dadon nga naa sa tubangan sa atong Ginoo. Christ was the invisible leader of Israel in the wilderness. So malapay kay Mrs. White sa libro nga Desire of Ages page 480. Ato gayud masabtan din ang mga kaigsunan nga sa ilang paglakaw sa matag adlaw o matag gabi mga kaigsunan na ang invisible God nagapakita kung adlaw sa pillar of clouds ug sa gabi pillar of fire. Sa pagpamatuod nga ang Ginoo nagauban gayon ganha nila mga kaigsunan. Sa mistro ang ato invisible God nagauban nato mga kaigsunan. Tingali dili nato batayon og asa siya dapit. Tingali dili nato masabtan og asa siya dapit mo hatag og nagikigo alang sa atong dalan. But then just take our stand sa ato pagsalig nga niya igsoon. Ato ipakita nga niya ang ato alliance, ang ato loyalidad nga niya. Because He will take your
lead, mga kaigsonan. When life feels confusing, direction is not discovered but received. Nabatay kalibog sa atong kinabuhi, ang direction iyang gihatag, mga kaigsuonan. Dili nga ato ang diskubrihan nga makiingon ta ay pasalamat na lang may kay bright ko, may gali kay daghang kong nabasahan, may gali kay ani ko, may kay lagsik ko, may kay daghang kong higala ni ini nga kalibutan. No, 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 mga kaigsuonan. You are not the one who discovered it. You receive God's blessing and God's leading. Ang pura kita sa atong Ginoo, mangita siya pamaagi nga unsaon kita mahibalik gayon sa dagkaigo nga dalan nga iyang gipahimutang nga nato. Number 2, God's way is not always our way. Atong una usay nga ngato dalan nga nakita mo ng eksakto nga dalan. Atong giuna-una nga ang dalan nga atong gidalakwan mao gid na ang gihatag sa atong Ginoo. God has His own way, mga kaigsuonan, to save us, to safeguard us, mga kaigsuonan. Muna sa panahon bitaw sa mga Israelanong kaniadto, kasagaran sila ni bagulbol, kasagaran sila ni reklamo, mga kaigsuonan, even to the brink of life. Sila nihimo o mga pagbagulbol tungod doon ay mga kalibog, doon ay mga pangduha-duha, doon ay mga pakiglalis, mga kaigsuonan. But if we allow God's way sa atong kinabuhi, mamahimong makaadtog kita ni anang habitation nga giandam sa Ginoo lang sa matag usa nato. The wilderness road was not the shortest. Just imagine, for how many years nga sila nakig-uban nga nasa Ginoo, nga nasa kami nga kawan, though that route is not the shortest, but it was the safest spiritually nga na nila, mga kaigsuonan. Imo bang gibati igsoon nga lisod lang kinabuhi? Imo bang gibati nga gumikan sa mga pagsulan magdi ato makaya? Nga makaingon kita nga wala man tingali ta sa insakto nga direksyon, sa insakto nga mapping system ni ining atong kinabuhi. So nga ato gibati may igsunan galayo ra kaayo. But our study this day tells us it is the safest way nga gihatag sa Ginoo alang ato. Mo na igwala, ayaw yung pagduha-duha. Sa itong nga makigsunan nga mga OFWs, Ma'am Rolin Inocencio, sa imo mga kubanan din ha, though your route is not the shortest way, but let me assure you, it is the safest way alang natong tanan. Ang GPS, mga kaigsuonan, sometimes nagabag-o, gina-recalculate ang ato rota. It is because it sees danger we cannot see on our naked eye. Dili na to makita, but then the GPS knows nga dunay danger along the way. Mausab na atong Ginoo igsoon tigala. Naa siya system nga gusto ipahiluna nga ni nato because He knows what lies ahead. He knows sa mga butang nga dili nato makita sa atong mga mata, dili nato ma-perceive. We do not have such discernment, mga kaigsuonan. Kaya ang Ginoo nagaingon, your thoughts, ingon niya, mas bubo kaysa akong mga panghuna-huna. Nakita sa Ginoo, mga kaigsuonan, ang atong mga eksperyensya ug ang mga dalan nga nasa atong unahan. May mga pag-ampo kita nga madalay. Hapang tuon noon nga wa kita gipasagdan sa atong Ginoo. Ginapaminawan higala sa Ginoo ang imong mga pag-ampo. Ginapaminawan niya ang atong mga paghilak. Nakita niya ang atong mga pag-antos. It is always the divine protection nganong naata nining nga takna. Nganong buhi pa ta higala. He knows what is best for us. Ingon ni Mrs. White sa libro ng Patriarchs and Prophets, page 292. Ingon niya, in all the way of life, God's providence is over us. Bisag asa man tamo adto, mga igsoon higala. Unsa man atong ginabuhat, unsa man atong mga plano, just always remember that the Lord naa nagauban nato, leading us step by step. Hinay-hinay lang. Sa makanunayan gayon, maabot gayud nato ang atong mga handom sa kinabuhi.
not on our own, but by the grace of God na ato na-receive mga kaigsunan. Lastly, God's destination is rest and habitation. Iya gipahilo na ang destination alang nato higala, the city of habitation, nagapasabot, this is the rest after wandering. Kita na sa laag, apan din kita mo pahulay, this is the stability after uncertainty. Na mga walay kasiguran sa itong kinabuhi, apan din mapadayag sa Ginoo mga kaigsunan, and this is the fulfillment after struggle. Or how many times kita mag-una-una, ano sa paman ang langit na gisaad sa atong Ginoo? The coming King is at the door. But then, ang iya, promesa alang ato igsoon, Revelation chapter 21, verse 1, and I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Wanay kadagatan, higala. Ingon ni John, ako nakita ang balaang syudad, nagingan lang bagong Jerusalem, nga ni pakadaog gikan sa Dios, gikan sa langit, prepared as a bride adorned for her husband. Ipakadaog mga kaigsunan, nakita ni John, mausab ni ang ato karon pag-ahon-ahonaon gayud nga despite sa mga problema, mga struggle sa kinabuhi, magmapinadayon ra gayud ta igsoon higala. The sheep do not choose their path. They trust the shepherd's staff. Mao na ato ang kinabuhi igala. Maingon sa usa ka karnero, musunod ra gayud ta nga na sa kamanduan sa magbalantay nga mao sa Kristo Jesus. The safest sheep is not the smartest sheep, but the most obedient sheep niini nga kalibutan. Ang pagkamasnugtanon gayud nato nga nastubangan sa Ginoo, ang pagkamasinulon doon gayud nato mga igsoon, mahaw naging ekspektar sa Ginoo alang nato. Igala, igsoon, when you don't understand the past, just trust the guide. Ato ra gayud tuhan, ato ra gayud saligan. Ang mga giya nato nga walay lain mao si Kristo Jesus sa atong kinabuhi. Hinaot higala nga ikaw karon ba na-inspirar, napunon sa pagpadasig, because the Lord will take our lead. God bless o maayo nga buntag ka na tong tanan.